Hi guys, ako na po So today is December 16, 2024 at i-share ko po sa inyo ulit ang 4 na ways kung paano po magpa-contract verification. As of December 2024, wala pong nabago sa proseso ng pagpapa-verify ng kontrata. So this video is intended for all OFWs here in the UAE. So dalawa lamang po ang processing site for UAE OFWs. Dito lamang po yan sa Polo, Dubai at pangalawa po sa Embassy ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Please take note na sa Polo, Dubai po, majority po ng Emirates or mga visa holders ng mga Emirates ng UAE ay handled po or covered ng Polo, Dubai. Sa Embassy naman po ng Pilipinas sa Abu Dhabi, 2 Emirates lamang po na mga visa holders ng OFWs ang covered nila, yung mga may Abu Dhabi visa at Al Ain visa. Now, napakahalaga po na alam po ninyo na may contract verification before po kayo umuwi o magbakasyon sa Pilipinas dahil ito po ang primary requirement kapag po kukuha ng OEC. At alam niyo po yan na primary requirement po natin kapag po tayo ay pabalik na po sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho or dito sa UAE, hinahanap po sa Philippine Immigration ang OEC. So hindi po tayo makakalabas po ng Pilipinas kapag po wala po tayong OEC. So napakahalagang nakapag-verify po tayo ng kontrata. And again, take note, wala pong contract verification sa Pilipinas. So before I proceed guys, I just wanted to emphasize na sa 4 na paraan po ng pagpa-verify ng kontrata, ang online submission po ay eksklusibo po lamang sa Polo, Dubai. Again, ang online submission ay eksklusibo lamang po sa Polo, Dubai. Hindi mo po ito magagamit if you are an Abu Dhabi at Al Ain visa holders or covered ka ng Embasiya ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Dahil nga po sa coverage ng Polo, Dubai, napakarami po na nagpapa-verify ng kontrata. Kaya po in-implement po nila ang online submission. Again, online submission is exclusive only under Polo, Dubai. Now, let's proceed. Ang una pong paraan ay through online appointment. Ito po ay pagkukuha ng mga vacant slots, or mga online appointment dates, na kung saan kukuha po kayo ng date and then doon po kayo na date pupunta sa Polo, Dubai or sa Embassy of Abu Dhabi. So kapag po kayo ay nakakuha niyan, pupunta na lamang po kayo doon, dala-dala ang inyong mga requirements at doon pa lamang po kayo i-assess ng mga taga-Polo or taga-Embassy. Now, for Polo, Dubai, I always notice this even 2 months before your flight or 2 months in advance ka maghanap ng slot. Punong-puno po siya lagi. Wala pong slot na po kayong makukuha dahil nga po sa pagkarami-rami. But for Embassy of Abu Dhabi, marami-rami po mga bakanting slots kasi nga po hindi naman po marami ang coverage ng Embassy of Abu Dhabi. So for online appointment, talagang punuan yan for Polo, Dubai. Pangalawa naman po ay ang walk-in. Now, for Polo, Dubai, may 2 option po for walk-in. Una, it's 1 day before your flight. Magdala ka lamang po ng inyong confirmed flight tickets at ang inyong mga requirements for contract verification. Pangalawa, kapag po ang inyong mga flights ay weekend at Monday, meaning Sabado, Linggo, at Lunes, pwede ka na pong mag-walk-in ng Friday. Now, for the Embassy of Abu Dhabi, 1 day before flight lamang po ang tinatanggap nila for walk-in. Tatlo ay ang online submission. So, ang online submission, again, eksklusibo lamang po ito sa Polo, Dubai. Ito pong ang online submission, naglalabas po ito ng form every Monday. So, as of December 16, ang form na po natin ay nasa form 132. I just uploaded a video on that na open na po ang form as of 8 in the morning. Ngayon po, ang form number ay nagbabago po every Monday. So, nasa form 132 na po tayo as of December 16, 2024. Ngayon, ang form na iyan ay nag-aalat lamang po ng 500 applicants. Kaya marami po nag-aabang neto kasi madali lang po. It will not take you 5 minutes para matapos ang pagsasubmit ng mga requirements online. Ngayon, ang
Ang sad news lamang nito ay hindi po ito inaabutan ng alas 11 or alas 12 ng tanghali dahil po nagsasara po agad ang link or ang form dahil po napupuno po ito agad dahil nga po sa napakarami-raming nag-aabang po nito. At out of the 4 ways po, ito po ang pinaka-recommended kong way ng pagpapaverify ng kontrata kasi nga it will not take you 5 minutes at mag-aantay ka na lamang po ng email from Polo Dubai if you are approved or disapproved or may mga additional papel or requirements ka pa pong isasubmit po for the contract verification. Now, the last way to do contract verification is through an authorized representative. Ito naman po if nakauwi ka ng Pilipinas or dahil may emergency nakauwi ka at wala ka ng oras para magpa-verify ng kontrata. So, pwede ka po magpadala ng authorized representative, kapamilya mo man, katrabaho, or a friend. But you have to make sure na fina-follow po ng authorized representative ninyo ang nakasaad na timeline dyan. Ang nakasaad po dyan, ang inyong authorized representative ay kailangan pong pumunta sa MWO Dubai or sa Embassy ng Pilipinas 5 araw po bago ang inyong flight pabalik ng UAE or 3 araw bago ang inyong OEC appointment sa POEA. So, hindi po sila tatanggapin kapag hindi po sumunod sa mga timeline na nakasaad po dyan. Now, ang listahan pong iyan ay available sa ating MWO Dubai website at sa ating Embassy of the Philippines website at sa ating MWO Dubai Facebook page. So, pwede na pong i-download, pwede na pong i-screenshot para po kayo ay maliwanagan at matandaan nyo po kung paano magpa-verify ng kontrata. May mga paalala din pong nakasaad dyan sa baba kung ano po ang mga dapat natin tandaan before po tayo magpa-verify ng kontrata. Sa lahat ng aking mga kababayan, mga OFWs po na may planong umuwi ng Pilipinas at magbakasyon, please make sure na nakapag-verify po kayo ng mga kontrata po ninyo before umuwi ng Pilipinas. Again, wala pong contract verification sa Pilipinas. For now, ang OEC issuance po temporarily on hold dito sa UAE. So lahat po ng mga first time nakukuha ng OEC o nag-change employer sa Pilipinas po muna tayo kukuha ng mga OEC. May mga ilan-ilan po I have a pinned video, I think last June of 2024, may mga nabigyan po ng link for the OEC sa Polo Dubai but it's not official. Wala po akong nakikitang official announcement about that at wala naman po nakasaad na categories kung sino lamang po ang binibigyan ng link. So, make sure na kapag po kayo ay nagpa-contract verification, alam niyo po na ang OEC issuance ay sa Pilipinas po muna temporarily. So, yun lamang po. I hope this video helps and if may katanungan, please do comment down below. Happy Monday, everybody!